Pantanga ka kasi. Yun ang totoo. Oh, eto, punta naman tayo ngayon, ha? Baka kasi akala ninyo, walang kinugnayan. Eto, kinunik ko na, di ba? Nakita nyo na, yung Romanov, yung pumatay dun sa Romanov is the family. Para bang Marcos, ganun. Tapos yung anak na. Kaya nga, perfect yung pagpapaliwanag ni Baste doon sa speech niya. Okay? Etong huling pinuno nila ng Romanov family o yung royal family ay si Nicolas Torre. Hindi. Si Nicolas II. At pinatay ng komunist. Ngayon, pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero umaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede kung tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga. Di ba? So, ito yung issue nun. Napatunayang wala din naman palang kwenta. Pakinggan natin ito ha, ulitin natin to. Ay, hindi, sorry. Ay, pangit naman ng putak. Sorry naman, sorry. Pakinggan natin na, ipag-link na lang natin. Kayo na po ang mag-analyze. Pakinggan po natin. Barak, go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po, I'm referring... Bakit misfire? Ano ibig sabihin ng misfire? Ibig sabihin, sablay. Ibig sabihin ng misfire, yung pinutok mo, di ba, yung target. Kesa napunta doon sa target mo, napunta doon sa puno, sablay. Ganon yung ginawa ni Matibag. Naturingan ka pa namang NBI, sablay ka pumutok. Ganon na nangyari, sablay. Bakit sablay? Di ba? One, yung sinasabi niyang meron daw issue sa procurement kasi wala daw bidding. Kaya wala pong bidding. Hindi kasi lahat ng procurement may bidding. Papaliwanag po natin yan. May mga emergency situation na hindi binibid. Kasi nga emergency. Pag binibid mo, tatagal yan. Pag emergency, halimbawa itong SEA Games, emergency to mabilisan na kailangan ma-approvean. Kaya nga kung papansinin ninyo, kanino binigay ni Tatay Digong yung responsibility ng SEA Games? Di ba kay Cayetano? Kasi may tiwala siya. At take note wala sa kanyang dadaan ang pera at ang bidding nasa BCDA. Kasi yung BCDA, sila yung parang in charge noong venue, lugar, nasa ilalim nila. Yung BCDA, yung base nasa, yung Clark, nasa BCDA nasa ilalim. Ibig sabihin, jurisdiction na ng BCDA. Parang ganito. Ikaw, nagkaroon ka ng liga. Alam mo yung liga sa basketball, di ba? Yung mga liga-liga. Ikaw yung organizer. Pero hindi ikaw ang may-ari ng court. Ang may-ari ng court, yung barangay. Halimbawa, itong barangay Poblasyon, nasa Sela, Poblasyon. Itong barangay Poblasyon, sila lang yung in charge doon sa venue, sa mga kailangan doon. Pero ang organizer, halimbawa, Banateros, nag-organize ng liga. Hindi pa pwedeng sasabihin ko, o iimbestigahan ako ng NBI sasabihin, yung Banateros, kumita dyan sa basketball court nila kasi pinalitan yung tapaloda, pinalitan yung mga ilaw, kumita sila dyan. Paano sila kikita? Hindi naman sila ang in charge doon. Ang in charge doon ay yung barangay Poblasyon. Nagigets nyo? Halimbawa lang po yan ha. So ang in charge po doon sa location, sa lahat, sa infrastructure ay BCDA. Si Cayetano, in charge lang siya doon sa liga. Organizing lang sila doon sa SEA Games. Kaya talagang sobrang sablay nito ni Matibag. Hindi ko nga alam kung sablay siya, tanga siya, o sinasabi lang niya yan para takutin si Cayetano. Akala niya, natatakot si Cayetano. Bobo pala ito si Matibag. Alam mo, Matibag, bagong salta ka lang sa politika. Sa totoo lang, aso ka lang nun ni Kusi. Sunod-sunuran ka lang nung kay Kusi. Oo. Aso lang yan dun sa PDP dati. Wala yan. Ngayon, pagtapak mo sa NBI, yabang mo na, nauuna yung yabang mo. Yung daldal mo, nauuna. Gumamit ka naman ng utak. Ang problema sa'yo, puro kayabang eh. Alam mo yung mayabang lang? Yung mga nasa mga sitcom na puro yabang, wala namang laman. Parang ganyan ka. Puro kayabang, wala namang laman yung akusasyon mo kay Cayetano. Kasi kung iniimbestigahan mo, one, bakit mo kagad binanggit si Cayetano? Two, bakit kagad niyo inabsuelto si Vince Dizon? Iniimbestigahan nyo nga putang ina, ba't ganun? Anong klaseng imbestigasyon yan? May absuelto kagad. Iniimbestigahan mo, meron na kagad guilty sa'yo. Ba't pa iniimbestigahan? Sana naging huwes ka na lang. Naging judge ka na lang. Sana hindi nyo na lang sinabing iniimbestigahan namin yan. Sana sinabi nyo lang, hinuhusgahan namin yan. Di ba? Tuloy. To Director ng NBI Matibag. I had nothing to do with the infrastructure.
the chairman of the committee. In fact, I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me, because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. Dun sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said, medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's making the City Hall of Pasig. Nako. So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na napakaganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So, go ahead. But Go my ahead. point, Mr. Chairman, Make my day. Grabe yung sablay ni ano dito, no? Ni Matibag. honorable members of the court, sa prosecution. To be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends but friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako, but on the first day, I nodded na. Ayan na po yung kanyang ano, inulit lang natin ha. Grabe kasi alam mo, ang lupit talaga. Tingnan nyo, pakinggan nyo naman to si Matibag. Ni NBI Director Melvin Matibag na hindi pinepersonal si Senator Alan Wow. Peter Cayetano sa gagawing investigasyon sa pondo sa 2019 Southeast Asian Games. Sabi naman Meron po ba naniniwala sa inyo dito na hindi ito pinepersonal ni Matibag? May naniniwala po ba sa inyo? Pwede po ba paki-comment kung naniniwala kayo na ito po ay hindi pinepersonal? Pakilagay nga po dyan, pinepersonal o hindi pinepersonal. Letter A, pinepersonal. Letter B, hindi pinepersonal. Sige nga, isulat nyo nga. Sino kayo naniniwala pa dito? Ewan ko nga kung may mananiniwala pa dito eh. Ang tanga na lang naman naniniwala dito. Sobrang tanga ng naniniwala dito. ng senador, may gagawin din siyang investigasyon pero tungkol naman sa flood control. At live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano pa mga sinabi ni NBI Director Matibag kaugnay sa mga pahayag ni Senator Cayetano? Julius haharap na bilang testigo o huling testigo sa Article 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si NBI Director Melvin Matibag kaugnay ng investigasyon sa mga naging pahayag ng bise laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinagot naman ni Matibag ang buwelta ni Senator Alan Peter Cayetano na panggigipit lang umano ang investigasyon sa 2019 SEA Games. Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Nanindigan si NBI Gago, sino nagsabi sa'yo natatakot si Cayetano? Ang gago rin ito, no? Ang sinabi ni Cayetano, hindi mo ako kayang takutin. Anong natatakot? Ang layo naman nun. Inamin ba ni Cayetano na natatakot siya? Natatakot ako kay Matibag. Ang sabi niya nga kung dati sinubukan mo kami tibagin, ngayon hindi mo pa rin kami matitibag. Oo. Di ba? Director Melvin Matibag na walang dapat ikatakot si Senator Alan Peter Cayetano sa investigasyon ng NBI sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Matibag, mandato ng NBI ang magsagawa ng investigasyon kapag may dumating na reklamo o ebidensya. Sentro ng investigasyon ng NBI ang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o FISGOC na isang non-government organization o NGO na inatasang mamahala sa operasyon ng 2019 SEA Games. Noong 2019, pinamunuan ang FISGOC ng nooy House Speaker Alan Peter Cayetano bilang chairman. Yung PISCOC na dahil hindi siya nasubmit sa audit. Ano yung mga titingnan natin? Yung mga pumasok na pera. Because to my initial observation na binigay sa atin, this is about 2.3 or 2.2 billion pesos na pondo ng gobyerno na inilagay po sa PISCOC, which is NGO siya, foundation siya na tinayo for that purpose. Ano po? Iginiit ni Matibag na fact-finding pa lang ang isinasagawang investigasyon. Sisilipin dito kung nasa ilalim sa audit at liquidation ang mga gastusin gaya sa uniforme, pagkain, allowance, biyahe at iba pang transaksyon. Pinabulaanan naman ni Matibag ang mga paratang na ginagamit ng NBI ang investigasyon upang takutin o impluwensyahan ang mga senator Obvious judges ba? sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw rin ni Matibag na hindi nasaklaw ng fact-finding investigation ng NBI ang mga aligasyon laban kay Transportation Secretary Vince Dizon dahil naimbestigahan na ito noon at na-dismiss ng Ombudsman. Galing. Pero Hayop. Absuelto ka agad. kanya, maaari pa rin tawagin si Dizon bilang resource person. Tatawagin kung lang. makatulong ang kanyang testimonya sa paglilinaw ng mga isyong sinisilip ng NBI. Ipinagtanggol din ng palasyo ang NBI sa investigasyon nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang dapat ikatakot kung walang ginawang mali. Hindi rin daw panggigipit
Feeling ko si Auntie Clara nag-uutos dito kay Matibag. Di ba? Pareho silang may tama sa Ang utak. ginagawa ng NBI laban kay Senator Cayetano. So hindi dapat magkaroon ng reaksyon na dahil iimbestigahan lamang ay sila ay iisa-isahin na. Kapag ganun kasi ang mga pananaw, dapat siguro, sana, ay hindi dahil maaari silang pag-isipan na kayo ba'y guilty? Ayon pa kay Castro, may Guilty nagtungkol kagad? lang daw Okay kay ng ina nyo? Matibag sa isyu ng korupsyon sa 2019 SEA Games projects. Nangyari raw yan nang makipagpulong si Matibag sa New Clark City para sa itatayong NBI Academy. May tila pasaring din si Castro kay Cayetano. Ang bagong Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Hindi magagalit at hindi mangangatog. Kahit sa investigasyon ay siya ang maturo. Nang tanungin naman kung may mensahe si Matibag kay Senator Alan Peter Cayetano, anya, walang personalan. Wala naman, pero katulad niya na palaging nagdadasal ay ipinagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personalin o naman. Sagot naman ni Senator Cayetano, magsasagawa rin siya ng investigasyon pero kaugnay naman sa flood control scandal. Yun. Slight lang. Slight lang. Yung Southeast Asian Games of 2019. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority, imbestigahan naman namin ang flood control. Yun. Deal. Yeah. Totoo naman, dapat imbestigahan yung flood control. Yun talaga ang issue dyan yung flood control. Hindi ko maintindihan kung bakit ang issue iba, di ba? Ay nako, sino naman to tumatawag na to? Wait lang Chotomate. Naka-live ako, video ko, wait lang. Sensya na po napasensya na. Nagbibideo ako wait lang. Nagbibideo ako. Wait lang. Sana magte-text muna bago tumawag. Anyway, ito na. Tuloy na natin. Ito pa. Ito. Kasi alam mo, isa sa mga issue ngayon ay pag-usapan natin itong aside from dyan ay yung tax record. Pakinggan natin ito Target ng prosekusyon na mabuksan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ilang tax record niya at ng kanyang asawa. Magagawa kaya yan tulad ng nagawa noon sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Paglabag ba sa karapatan ni Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng kanyang tax at bank records gaya ng sinasabi ng depensa o paglalahad lamang ng katotohanan gaya ng sabi ng prosecution? Dahil ako po ay nagsimula magtrabaho. Mainit na rin itong pinagdebatihan sa isa ring impeachment trial noong taong 2012 laban kay noong Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kinuwestiyon noon kung tama ang kanyang idineklarang yaman, kaya pumirma siya sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ito po, pirmado ko na po. Pero meron siyang kondisyon. Dapat daw pumirma din ng waiver ang mga mambabatas. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Nauwi ito sa kanyang biglang pag-alis sa paglilitis. The Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Counsel for the defense, will you kindly advise your client to return to the witness stand? I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. Quiet. At ang kanyang tax records na ungkat pa rin noon. Paliwanag din ay Bureau of Internal Revenue o BIR Chief Kim Henares na tumestigo sa trial, nakasaad sa National Internal Revenue Code of the Philippines ng mga income tax returns na nakalagak sa Office of the Commissioner ng BIR ay magiging bahagi ng public records at maaring mabuksan sa inspeksyon sa utos ng Pangulo ng Pilipinas. Noong mga panahon na yon, pinayagan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagre-release ng tax records ni Corona. Ako yung sinupina ng Senado na mag-testify at dalhin ho yung mga income tax return ni just the wife, the children. Alam mo nangyari dito? Kasi nasa batas na kahit isubpina ng Senate, hindi pwede unless payagan ng presidente. Kailangan mag-sign yung president na pinapayagan niyang buksan yung tax return ng isang tao. Dito, alam nyo ba na si Pinoy, talagang wala siyang hesitation. Hindi katulad ni Marcos na nag-iinarte na hindi naman akong utak niyang impeachment na yan. Hindi ako. Wala akong kinalaman dyan sa impeachment na yan. Si Aquino pa nun, si Pinoy nun, talagang inaamin niya na gusto niya ma-impeach si Corona. At pinirmahan niya yan. Pero,
Etong presidente natin na, ewan ko kung anong nasa isip nito. And the son-in-law, kailangan may isang magte-testify niyan para ma-admit as evidence. Ngayon, tax records naman ni Vice President Sara Duterte ng kanyang mister at kanila mga negosyo ang gustong maungkat sa kanyang impeachment trial. Bagay na tinutulan ng defense team ng bise dahil labag nila sa batas at labag sa karapatan ng bise sa due process. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Ayon sa ilang abogado, tulad noon, nasa kamay din ng Pangulo kung magagamit itong ebidensya. So magsusupina ho siya kay commissioner ng BIR. Ngayon, ang commissioner ng BIR, susulatan niya ngayon ang presidente na meron ho ako natanggap na supina. Pahingi ho ng authority nyo na pwede kong i-release. Kasi kung hindi nyo ako bibigyan ng authorization, hindi ko pwedeng i-release. Gayunman, pinag-iisipan pa ng prosecution kung kailangan pa ba talagang gambalain ang Pangulo. Legal strategy po yan. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive. Sabi naman ng Malacanang, wala pang request kay Pangulong Bongbong Marcos para sa isang authorization. Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request. Bukod sa tax records, pinapasapi na rin ng prosecution ang bank records at reports ng Anti-Money Laundering Council ng mga confidential deal. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naayon sa batas. Wala po tayong kinakatakot sa mga dokumento. It's really that, when we're trying to obtain evidence, procure evidence, it always has to be within the limits of the Constitution, the laws, and the rules. Sa Lunes ito, inaasang dedesisyonan ng Senator Judges. Ayon sa tagapagsalita ng Impeachment Court, sakaling magbotohan ang mga Senator Judges kung ipapasapi na ang financial records ng bise, simple majority lang ng mga dumalo ang kailangan. 21 senador ang nakadadalo sa trial ngayon, kaya 11 boto ang kailangan. Sinusundan kasi ng korte yung previous rin na nangyari sa Corona trial. Nag-issue na subpoena ang korte kay Commissioner Jimenarez. I'm sure itong fact na to will be brought up as well by the Senator Judges or the parties pagdating sa Lunes. Kung ipasapi na nga ng impeachment court ang financial records ni Duterte, maaari bang dumulog ang bise sa Supreme Court para pigilan ito? Karapatan po nila yan. Everybody has a right to question. It is the part of due process. They can of course question. We cannot predict how the Supreme Court decides. May nagsasabi na hindi pwede dahil sole power to try and decide on all matters about impeachment ang Senate as impeachment court. Meron naman school of thought na nagsasabi na parang pwede kapag maipakita na mayroong grave abuse of discretion. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Ayan, kaya. Ayan, ang ganda. Eto, mga kababayan, simpleng-simple lang. Sana, magsalita na etong Marcos na to. Ano, gusto mo ba talaga buksan? Tapos ang usapan. Para malaman ng tao na ikaw ang punot dulo nito impeachment. Ang ginagawa kasi nito ni Marcos, naglilinis, naguhugas kamay siya eh. Na ayaw niyang sabihin na siyang pasimuno nito, pero ikaw talaga. Ang problema kasi, alam mo kung bakit? Dito, ayaw niyang aminin kasi madedetermine ng taong bayan through the defense na the reason why gusto mo ma-impeach si BP Sara Duterte kasi kinikriticize ka ni BP Sara Duterte. Kaya dito tinatrap si Marcos eh. Trap siya dito eh. Pag pinirmahan niya yung pagbubukas ng BIR ni BP Sara Duterte, para na rin niya sinabi, oo, ako ang may pasimuno niyan. Paano ngayon? Anong implication nito? Ang implication nito, simpleng-simple lang. Dahil si BP Sara Duterte at ang mga Duterte ay kinikriticize ka, kaya mo gustong impeach si BP Sara Duterte. At si BP Sara Duterte ang pinaka-contender sa 2028 at ikaw wala. Wala kang batang matino na lalaban kay BP Sara Duterte, kaya gusto mong patanggal. So, to be able to understand the crime, kailangan mo ng witness. Witness tuloy. ng motive. Ito, mai-establish yung motive na gustong patalsikin lang ni Marcos. Yun, si Pangulong BP Sara Duterte. Alam mo, meron tayong pag-uusapan ha. Pero uminom muna tayo. Ito, matindi ito. Napakalupit ito. Panoorin muna natin bago ako magpaliwanag. Ang tawag dyan ni Heraclitus ay 2,000 years ago. Sabi niya ay, character is destiny. Mukhang yun yung kanilang character eh. Dati pa naman ganyan si Alan Peter. No? Nag-enjoy siyang pakinggan yung kanyang sarili. Hindi ganun karami yung ganun eh. Yeah. Tapos, ang problema, nawala si Marcoleta, wala siyang katagti. Sorry. Hindi yan. Mali. Bakit ganun? Mali yun na download ko. Yung pangit kasi nito eh. Kaya tuloy mali-mali na download ko. Pagpasensya nyo na, mabilis lang naman ito. Alam mo, kasi ngayon, issue yung, di ba yung kesyo, sinabi ni Robin na komunista siya. Ipapaliwanag ko sa inyo kung ano ibig sabihin nito. Kasi
Alam mo, kahit ako nung una, hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Robin na komunista siya. Alam mo, minsan kasi, pag malalim kang tao, malalim na tao kasi ito si ano eh. Si Robin, pag nakausap nyo, napakalalim na tao nito. Sobrang lalim na tao nito, para rin ito si Baste. Alam yung kasaysayan. Alam nila yung kasaysayan ng mga merong pinaguhugutan. Eh minsan, pag tanga ka, totoo naman eh, pag tanga ka, iniisip mo, nakakatawa si Robin kung ano-ano sinasabi. Pag tanga ka, ganun ka eh. Wait lang. Kahit Yan, panoorin natin nagpapahinga na, retired na si Angel Locsin, hindi niya naiwasan na mag-comment. Yes. Robin Hood. Alas 10 ng umaga. Ako naman, pinapanood ko si Robin. Munti ko lang hindi kayanin eh. Nagsimula siya sa Romanov, tapos nag-end siya sa komunista siya. Tanga ka kasi. Hindi ko nahirapan ako i-connect. Mula sa tabi. Ganito katanga tong taon to. Nahirapan daw siyang i-connect. Ako magko-connect ha? Ako magko-connect. Relax ka lang. Mahina ka kasi. Ni Bongbong. Mula doon sa, lagi kong binabanggit, nagsimula yung Romanov kay Baste eh. Doon sa rally sa Davao, noong January 2024. Nagulat ako na meron palang Romanov project. Laban sa mga Duterte. Sa kanila nagsimula yun eh. Kanila yun eh. Threat sa mga Marcoses. Sabi ni Alan Peter, warning lang daw. Meron daw difference ang warning at saka ang threat. No? Katulad ng sinabi rin ni Alan Peter, na yung threat ay threat lang talaga kung na-consummate yung... Ito. Una-una ito. Sabi niya, hindi daw niya makonek yung Romanov doon sa komunista. Ganito, tapos pinagtawanan niya pa. Yung mga anchor naman, tumawa pa. Pare-paro talagang tanga ito mga ito eh. Hindi, isipin mo parang ganito yan eh. May isang nagpunta sa sabungan, may daladalang bibe. At yun ang ginamit niya kasi mas malaki daw yung bibi niya kaysa doon sa manok. Lalaban ko to. Mas malaki to, hindi to mapapatay. Tanga na nga yung nagdala ng bibe. Alam mo pa nangyari? May tumaya pa doon sa bibe. Parang yung mga angkor. Tanga na nga yung komento nung kanilang ini-interview, tumawa pa sila. Kunwari naintindihan nila. Hindi nila maintindihan kung ano yung Romanov na yan. Ganito yan ha. Ipapaliwanag ko lang sa inyo. Itong Romanov na to, ito yung royal family na namumuno sa Russia noon ng 300 years. Okay? Ngayon, ang kanilang huling pinuno, si Nicholas II. Hindi si third, si Nicholas II. Okay? Ngayon, nagkaroon ng pag-aaklas. Hulaan ninyo kung sino nag-aklas. Ha? Mga komunista. Nakulong ngayon, itong pamilya. Yung si Nicholas II, yung asawa niya, at 5 pa niyang anak na kulong. Nung pagkakulong na yon, dinala sa basement. Nung mga komunista na yon, dinala sila sa basement. Pag nadala sa basement, pinatay sila. Kunwari lang i-interviewin pero pinatay sila. Okay? So sa pamumuno yan ni Vladimir Lenin. Hindi si Lenin ha? Sa pamumuno nung Bolshevik communist. So nilipat nung sa bahay at inilagay sa ilalim at pinatay. So ano nangyari? Ito kasing Romanov o yung family o itong si Nicholas II. Okay? Yung pamilya na namumuno nun, lumalaban sa mga komunista. At pinatay sila ng komunista. Yun yung sinasabi ni Baste. Ang hindi ko maintindihan, anong hindi niya maintindihan ng connect down ng komunista dito sa Romanov? Taka ka ba? Bobo ka ba talaga? Anong klaseng political analyst ka? Stupid ka talaga eh. Hindi mo alam na yung Romanov, ang nagpapatay dito kay Nicholas II at buong pamilya niya ay walang iba kundi mga komunista. So yan yung sinasabi ni Baste, yung konteksto ng speech ni Baste noon, na ngayon nakikipagkuntsabahan ka sa mga komunista diyan sa kamera pero one day sila ang papatay sa'yo. Maybe literally or figuratively. O figure of speech. Ibig sabihin, ganito yan. Ang kinakampihan mo ngayon at ginagamit mo para usigin, ito yung konteksto ng sinabi ni Baste eh. Kasi tanga nga ito, walang alam. Sinasabi, nakipagkuntsabahan si Marcos sa mga komunista. Ginamit niya yung mga makakaliwa upang i-impeach si BP Sara. Remember, the impeachment start with this left communist in the Senate, the Congress. So sila ang ginamit ni Romualdez, ni Marcos upang ma-impeach si BP Sara Duterte. Ngayon, pag na-impeach si BP Sara Duterte, baka ma-Romanov operation ka. Ano yun? Yung Romanov operation na yun, baka patayin ka ng mga komunista ang kinampihan mo. Maybe hindi literal na pagpapatay, pero baka traidorin ka niyan kasi ugali ng mga makakaliwa yan. Ever since in the history, ganyan sila eh. Pagpapatalsik kay Erap, kumampi kuno kila Gloria. Pagpapatalsik sa mga Marcos noon, kumampi kuno sa mga liberal. Pero nung namuno na si Cory at saka namuno na sa Pinoy, inaaway na rin nila. Kasi nga, ang mga NPA at makakaliwa at mga komunista, traidor yan. Sila ang pinakamahirap, mabait lang yan, pagkakausap mo. O kung tsabahan tayo, banatan natin ng Duterte, pagkampihan natin, i-impeach natin. Pero pag na-impeach na yung malakas, alam nilang mahina si Marcos eh.
alam nila na mahina ito si Marcos that they can do it anytime. Kaya nilang pabagsakin ang mga Marcos. I'm not saying to kill, but pabagsakin in terms of propaganda, changing the government. Remember, itong mga komunista na to, hindi sila nandyan sa gobyerno to serve. These communists wants to change and rule the government of our country. They want us to be a communist. Sige nga, tanungin kita ngayon. Tanga talaga itong political analyst na Llamas na to. Anong sasabihin mong walang kinaugnayan yung Romanov sa komunista? Nag-aral ka ba ng history o bobo ka lang talaga? Tanga-tanga mo. Talagang may kinaugnayan ng Romanov at sa communist dahil yun ang pumatay sa kanila. Anak ka ng bobo talaga, oh. Tapos tatawanan niya, tingnan nyo anong connect, tingnan niyo. Kahit nagpapahinga na, retired na si Echel Locsin, hindi niya naiwasan na mag-comment. Yes. Robin Hood. Alas 3 ng umaga. Ako naman, pinapanood ko si Robin, munti ko lang hindi kayanin eh. Nagsimula siya sa Romanov, tapos nag-end siya sa komunista siya. Alam, hindi ko nahirapan ako i-connect. No? Mula sa Tanga ka kasi. Kaya ka nahirapan, tanga ka kasi. Yun ang totoo. Eto, punta naman tayo ngayon, ha? Baka kasi akala ninyo, walang kinaugnayan. Eto, kinunik ko na, di ba? Nakita nyo na, yung Romanov, yung pumatay doon sa Romanov is the family. Para bang Marcos, ganon. Tapos yung anak na. Kaya nga, perfect yung pagpapaliwanag ni Baste doon sa speech niya. Okay? Etong huling pinuno nila ng Romanov family o royal family ay si Nicolas Torre. Hindi. Si Nicolas II. At pinatay ng komunist. Ngayon, bakit hinirit ni Robin Padilla yung komunista? Nasabi niya, komunist siya. Papakita ko sa inyo. Ito yung paliwanag ni Robin tungkol sa komunista. Okay? Ayan. Basahin niyo muna. Para lang mas maintindihan niya. Ipapaliwanag ko sa inyo ng maigi yan. Kasi minsan, etong mga... basahin natin yung... Ito. Ano ba yan? Wait lang. Hindi ko makita. Hindi ko mabasa. Kailangan ko lakihan. Ito. Yan. Ang iukol ang komunismo kay Karl Marx ay maaaring iugnay sa pagsunod ni Vladimir Lenin at Mao Zedong. Okay. Sino yung mga yan? So, yung pinaka noon, si Karl Marx. Ang sumunod, si Vladimir Lenin. Sino si Vladimir Lenin? Siya yung pumatay doon sa Romanov, di ba? Yung si Nicolas Torre. At si Mao Zedong, sa China naman yon. Sila ang ama ng Leninism at Maoism. Okay? Itong komunismo na ito ay mga pamaraang armas at digmaang pinatunayan ng kasaysayan. Ibig sabihin, this communism style of communism ay yung pag-ano ng armas. Okay? Itong komunismo na ito pagmaraang armas at digmaang pinatunayan ng kasaysayan, ang civil war at pagpaslang sa Tsar ng Russia, which is yung si Nicolas ng Russia, at ganun din sa civil war at pagtanggal ng Communist Party sa Kuomintang National Party, the Cultural Revolution of China. Medyo magulo lang kasi magsulat ng konti si Robin pero ipapaliwanan ko. Nang kumalat ang dalawang Marxist communism na ito sa Pilipinas, yan, kumalat yan. Yan, ang ano nila, sila Joma, naging malakas ito at naging batayan ng martial law. Di ba? Hindi nagtagal ay nagkaroon ng pagdududa sa hanay nito at sila ang nagpatayan, itong mga komunista na to. Dahilan para humina at magkawatak-watak. Remember, di ba? Kaya nga meron din na naalala ninyo, nagkaroon ng problema yung akbayan at anakbayan, na dati supposedly magkakasama yan at naging socialism na lang daw yung kanilang paniniwala ng akbayan compare sa anakbayan na komunismo. Ang paniniwala. Naging malakas ito, naging batayan ng martial law. Hindi nagtagal nagkaroon ng pagdududa sa hanay nito at sila ang nagpatayan dahilan para humina magkawatak-watak. Itong armadong komunismo na ito ay 50 years sa ating bansa. Napakaraming buhay na nawala. Una, mga kabatang estudyante na himok na mundok. Hindi na ito ang komunismo na aking tinutukoy. Bakit? Ang komunismo na yon ay panahon pa ni Komandante Che Guevara ay hindi na napairal. Dahilan para bumagsak ang komunismo sa Russia at maging capitalist economy na rin ang China. No? Tulad na napunta namin, naranasan namin yan. Although they are a communist, di ba? Pero ano na sila, open na sila, economy nila. Iba na, capitalism na rin. Ang sinasabi ko na komunismo, yung prinsipyo ay hindi ang komunismo na ito na dati kong pinaniniwalaan. Ang komunismo na aking sinasabi ay ang lolo ng komunismo ni Karl Marx. Ibig sabihin, ang nangyari kasi, through the years, nabago ang komunismo. Pero iisa ang thinking nung klase ng pananaw ng Karl Marx na sinasabi niya. Ano yon? Sharing together. Pagsasama-sama ng pagmamayari upang tulungan yung society. Okay? Yun yung sinasabi niya. Pero nabago yan throughout the time at nagkaroon na ng pag-aarmas. Bibigyan ko kayo ng halimbawa niyan.
Yan po ang mga unang Kristiyano at unang mga Muslim na nagsagawa nito sa Madina. Ang tawag po dyan ay sa kanila ay Christian communism at mga Muslim, ang muakat system. Ito po ang tunay na socialist at communist practice. Explain ko na mabuti. Hindi ko ma-explain yung yung sa pamamaraan nung sa mga Muslim kasi hindi ko naman ayoko magmagaling doon. Hindi ko po alam yon, hindi ko kabisado ang kanilang libro. Hindi ko naman mapapaliwanag yon dahil ang alam ko lamang po doon, meron din silang sistema na kung saan nung nagkaroon ng ano man tawag mo dito, nagkaroon ng pagbubukod ng mga kapatid sa pagitan ng mga migranteng Muslim mula Mecca at tumulong sa kanila sa Medina. Ibig sabihin, nung mga Muslim, meron silang mga grupo na tinulungan at pinagsama-sama nila yung pera nila. Hindi ko na alam ang details doon. Itatabi ko na ho yun. Pero isa yun sa sinasabi ni Robin Padilla na pagdating sa style ng komunismo noong unang panahon na maayos pa. Pagsasama-sama ng pagmamayari para makatulong. Punta tayo ngayon sa Christian communism na tinatawag. Yung prinsipyo ng pagsama-sama. Alam nyo, yan ay nasa scripture. Acts 2, verse 44 to 45. Ano yan? At saka sa Acts 4, verses 32 to 35. Ang lahat na sumasampalataya ay magkakasama ang kanilang mga ari-arian. Ay para sa pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian, pag may-ari ay binahagi lahat yun sa pangangailangan ng bawat isa. Di ba lagi kong kinikwento ito? Ganito rin yung ginawa ng KOJC. Meron silang, hindi ko kabisado ang talagang sistema nila. Pero ang kayamanan ng bawat nasa kingdom ay pinagsasama-sama at yun ang didistribute. Yung ganung klase ay yun yung nauna pa nga ang Christian communism kesa doon sa kay Karl Marx. Pero ang prinsipyo nun, pagsamasamahin ng pera. Kung maaalala ninyo sa Acts, meron niyang napatay. Alam niyo ba yon? Merong mag-asawa na ninakaw, hindi nila binigay yung kanilang kinita. Isipin niyo to panahon nito ng Acts, yung Kristyanismo ng mga disipulo, pinagsasama-sama nila ang pera nila. Walang, ibig sabihin, commonwealth ang tawag doon. Sama-sama. May kinita ka, nagbenta ka. Yung kita mo, hindi mo itatago. Pabibili mo ng pagkain, hindi. Ibibigay mo ngayon to. Sama-sama. Alam niyo nangyari doon sa hindi nagbigay? On the spot, namatay. Nasa Biblia yan. Nasa Biblia yan. Yun yung sinatawag na Christian communism. Yan yung sinasabi ni Robin. Na siya ay dating komunista. Yan yung kanyang pinaniniwalaan. Yung pagsasama-sama ng pagmamayari upang matulungan ng bayan. Eto, ano ba nangyari? Bakit nabago yung prinsipyo na yun at nag-armas? Remember, the same thing what happened to Christianism. Tandaan niyo, Christianism started with Christ. Of course, kaya nga Christian eh. Nagsimula yan kay Kristo. At ang nagpatuloy niyan, ang disipulo. Pero nagkaroon ng branches yan. At nagkakataon, sa bawat branches, merong naliligaw. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino-sino yung mga naliligaw. Kasi it's going to be a big issue. Pero marami yan ng kanya-kanyang klase ng interpretasyon ng Christianism. Roman Catholicism, Protestant, Baptist, Methodist, Full Gospel. Iba-iba, nagkakaroon ng branches. Even doon sa mga Full Gospel, nagkaka-branches pa din. Kaya nga, importanteng sinabi ng Biblia na dapat lahat ng teachings ay tatanggapin nyo lamang kung ito'y nasusulat. Pag hindi nasusulat, hindi nyo dapat tanggapin. Kaya nga merong Bereyang Christian. Yung Bereyang Christian, kahit sino pa ang magdala ng salita ng Diyos o salita ni Kristo, titignan nila. Hindi sila naniniwala doon sa basta lang pinrich, okay na. Hindi, kailangan nilang tingnan sa Biblia. O yung time na yun, yung Old Testament at yung mga sinulat po ng mga disipulo. Yung mga nakasaksi kay Kristo.